Hi guys, for today's video ay may panibago naman po tayong gagawin. At tayo nga ay magluluto mga guys. Ano ba ka? For the chef ang person today. Uy! At ang una ko ang ginawa dyan ay nilinisan ko yung isda. At para naman ang pagkatapos maluto ay malinis nating kakainin. Ano ba ka? At ayan, pagkatapos ko nga nilinisan yung isda ay hiniwa-hiwa ko na rin. Kasi nga hindi lang ako yung kakain dyan, pati yung mga kapatid ko. Ay pagkatapos ko na nga rin dyan ay kumuha na rin ako ng pagyanan niya. Saan mo naman ilalagay yung mga isdang hiniwa mo kung walang lalagyan? Ano ba ka? Hindi ka ba na grade 2? At ayan, pagkatapos ko nga hiniwa-hiwa yung mga isda, bagong linis na naman kasi nga may dugo-dugo pa yung isda. Ano ba ka? Syempre ganun talaga for the healthcare. Ano ba ka? Healthcare. At ayan, for the flex ang person ang mga isda. Huy. At ayan, pagkatapos nga rin dyan ay nilagyan ko na rin siya ng asin para maninamnam kapag kakainin pagkatapos maluto. At ayan, tamang tansya nga lang ang pagkalagay ng asin sa isda para hindi masobrahan yung lasa. Baka maapgadan natin, wala na. At ayan, sinunod ko na nga rin kinuha yung palayo at binuksan ko na rin yung gasol para maluto yung ipiprito natin. Ano ba? At pagkatapos ko nga rin binuksan yung gasol ay kinuha ko na rin yung mantika. At pagkatapos kang nilagay yung mantika dun sa palayok ay kiniwar-kiwar ko muna para mas mabilis mainitan yung mantika. At para naman kapag ilagay mo yung isda, hindi maiiwan yung balat niya. Yung hindi magpagkapagkat sa palayok, yung ganun. At ayan, mga ilang minuto nga lang ay naluto na sa harapan niya. Ay, wala pala siyang harapan, back to back pala yan siya. Ano ba ka, parang hindi ka nag-grade 2 ah. At ayan, pagkatapos kang maluto sa kabila, ay sa kabila rin. Ganun kasi, back to back yan siya, ano ba. At ayan nga, natapos nang naluto, kaya aadawin natin, ano ba. Apat nga lang na na-slice kong isda yung nilagay ko sa palayok kasi nga hindi kasya, kasi nga kulang yung mantika. Ano ba? At medyo nagtitipid nga rin tayo dyan mga guys. Kasi nga medyo ngiminan na yung mantika mga guys. At ayan, pagkatapos nga tayong nagprito ng isda, kinain ko na nga dyan yung laso na para maging super laso na ako. Oo. Kimi! At ang next kong lulutuin ay dinengdeng. Kasi bagay ang prinito kapag isagpaw sa dinengdeng, ganun day. At ayan, hiniwa-hiwa ko na nga rin yung laso na dyan. Alangan naman na ilagay mong buo sa kaldero yung laso na. Ano ba? At kinuha ko na nga rin dyan yung kaldero para lagyan ng tubig para yan yung magsisilbing digo namin. Ano ba? At gustong gusto nga rin ng mga kapatid ko na kapag ako ay nagpiprito ay dapat may digo silang iigupin. Kaya ayan, wala akong choice kaya nagdengdeng ako. At ang gusto ko ay mabusog ng mga kapatid ko ng sobra. Ganun mga day. At ayan, dali-dali na nga rin akong kumuha ng malunggay sa karuba. At ito ang mahiwagang gulay sa amin. At kapag ako ngayon nagluluto ng dinengdeng ay nagugustuhan nila yung ulam kasi nga ako yung nagluluto. Uy, nasasarapan ang mga person. At pagkatapos ko nga nilinisan yung malunggay ay pinurus-purus ko na. Kasi nga yung tangkay ng malunggay ay hindi pwedeng iluto kasi nga hindi naman makakain yan. Ano ba? At ayan, mga ilang minuto nga rin dyan ay natapos ko nang naruros yung marunggay. Oo. Alam nga naman na maghapon na ibibideo ko sa pagruros ng marunggay. Baka magagabihan tayo dito. Ano ba ka? Ay pagkatapos nga rin dyan ay dali-dali na nga akong pumunta sa kusina kung pwede na yung niluluto ko. Ay nung pagkapunta ko ay nagburot na pala. At dali-dali ko na nga rin nilagay yung bagoong at 3 sandok nga lang para hindi maapgadan, ganon. At pagkatapos ko nga nilagyan ng bagoong ay tamang kiwar-kiwar lang para yung lasa ay maiwaras-waras, ganon. Medyo mag-uuray nga lang tayo ng ilang minuto, saglit lang naman yan. At ayan nga ay nagburek na. At ikiwar-kiwar lang natin saglit para ilagay na natin yung malunggay, ganun mga day. At tamang paglagay nga lang dyan ng malunggay. At para naman maiwasan natin ang pagkasablay natin dyan guys. At pagkatapos nga rin natin ilagay ang malunggay ay tamang kiwar-kiwar ulit. Ganun naman talaga, ano ba? At isunod na nga rin natin ilagay yung bitchin para mas madalian nang matapos ang ating nilulutong dinengdeng. Ganon. Hindi ko nga alam kung ano ang pagkakasunod-sunod kung paano magluto ng dinengdeng. Basta makapagluto na tayo, okay na yun. Ganon naman talaga. At ang importante naman dyan ay may digo ang mga kapatid ko. At ilagay na rin nga natin yung prinito nating isda kanina. Mas masarap kasi kapag isagpaw natin sa dinengdeng. At para mas malinamnam yung dinengdeng natin guys. At pagkatapos nga nating nilagay lahat ay kiniwar-kiwar natin ulit. Ganon naman talaga. Ano ba ka? At mga ilang minuto ulit ay natapos na rin sa wakas at malapit na tayong kakain. At nakalimutan ko ngang nilagyan ng asin. Nakulangan kasi ng lasa mga guys. At pagkatapos ko nga nilagyan ng asin ay kiniwar-kiwar ko ulit guys.
At ayan, mga ilang minuto nga lang dyan ay sinara natin ulit para mas mabilis maluto ang ating ulam. Ano baka? Ay pagkatapos nga dyan ay binuksan ko na ay natapos na rin sa wakas ang ating recipe. At ayan, pagkatikim ko nga ay all goods naman siya. Uy, at medyo pwede na ako mangasawa. Uy, wag kang ganun. Medyo mainit nga yan yung ulam kaya nasinit ako guys. Uy. At nung naluto na nga yung ulam ay may naisip na naman akong prank sa kapatid ko. Kaya meron naman akong naisip na kabalastugan ng gagawin sa kapatid. At alam ko na napanood nyo na ito sa mga ibang video kaya tingnan nyo naman nakakuha na ako ng asin. Pagkatapos nga dyan ay nilagay ko doon sa sandok. At maya maya nga dyan ay lalagyan ko na siya ng digu. At para naman hindi niya mahalata na nilagyan ko talaga ng asin. At ayan, minix-mix ko nga dyan para hindi niya talaga mahalata guys. Oo, paulit-ulit. Abigail! Abigail, nagkati Bye. Lama na. Ika Sarap niya, luto ko siya. Naging mas, luto kita. At ang prank nga natin ay success. At pwedeng-pwede na pala natin kainin ang ating nilutong ulam. Pinauna na pala namin pinakain ang aming maliliit na kapatid bago kami. Kasi naman hindi kami magkasya sa maliit na lamesa namin guys. At kaya pinauna namin sila. Hindi ko na rin natiis yung gutom ko kaya kumain na rin ako. Wala nang ure-ure na matapos ang mga kapatid. Basta, mabisin na ako. At ito na rin nagtatapos ng aking video. Salamat sa panonood. Bye! Huy!